Sa pagbabalik ng ating balitaan, malawak at matatag ang bisyon ni House of Representative Deputy Speaker Lorenzo Erin Tañada III sa kakayahan ng Liberal Party para isulong ang layunin nitong maisulong tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Ngayon ay muling kinakailangan ang kanyang serbisyo bilang spokesperson ng Liberal Party para sa lalong pagpapatibay ng kanilang partido sa darating na eleksyon. Kamustahin natin ang galaw at aktibidades ng Liberal kay Deputy na makakasama po natin ngayon live mula dito sa PTV News Center. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga. Sir, kamusta na po ang ginagawang pangangampanya ng Liberal Party sa ilalim ngayon ng Team Pinoy? Well, maganda po ang takbo po ng kampanya po ngayon at lalo-lalo na we're around 52 days before elections. Nag-iisip na po kami, lalo pagpasok po ng local campaign, na ihati na po yung Team Pinoy into several groups dahil talagang kailangan na abutin yung mas nakakarami dito sa kampanya para mas maraming makakaintindi ang mensahe po ng Team Pinoy para sa ikaunlad at para ipagpatuloy ang reform agenda ng ating minamahal na Pangulo. Sir, paano niyo po ikukumpara sa mga nakaraang eleksyon ang kasalukuyang pagti-team up ng Team Pinoy? Nyo sa Team Pinoy, I mean. Well, of course, itong coalition na ito ay bago ngayon, no? At kung titignan nga po natin, different political parties with one agenda to make sure that yung reform agenda ng ating Pangulo ay may pagpapatuloy. So, yun yung common thread dito. Kailangan suportahan ang mga polisiya ng ating Pangulo at sa tingin po namin sa darating na halalan, makukuha po namin ang ina-aspire po namin na sana makuha yung 12-0. Sir, nang kayo po ay maging Deputy Speaker ng House of Representatives, paano niyo po nabalanse ang inyong oras at responsibilidad kasabay ng pagiging representative rin ng 4th District ng Quezon Province? Well, mahirap, no? Mas maraming responsibilidad bilang Deputy Speaker, pero time management talaga yan. At patuloy naman po ang aking mga municipal coordinators sa 4th District ng Quezon na nagbibigay pa rin ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Patuloy rin ang pagbigay ng iba't ibang mga proyekto habang tinutugunan po natin yung pagiging isang deputy speaker po natin kapag hindi pwede si Speaker Belmonte na humarap sa iba't ibang mga gawain, kami naman pong mga deputy speakers ang nagsasubstitute, no? At nagagampanan po naman natin ito. Sir, lilihis lang ako ng konti. Siyempre ngayon, election, campaign period na at maraming do's and don'ts ang COMELEC. Kamusta po ito para sa inyong pananaw? Agree po ba kayo dito? Well, alam mo, talagang mahirap ang trabaho ng pagiging COMELEC, no? Hindi natin na maiwasan na marami po talagang mga supporters ng bawat kandidato ay pwede natin gamitin yung term overzealous, no? Kaya ginagawa ang lahat para mapanalo po yung kanilang kandidato. So ang ginagawa po namin, we try to remind lahat ng mga kandidato at ang aming mga supporters. So sundin natin ang mga alintuntunin ng COMELEC. At sa COMELEC naman, ginagawa naman po nila lahat para ipabot sa mga kandidato na lumalabag sa election code na tanggalin yung mga kailangan. Sa tingin ko naman, sinusundan rin po ng mga kandidato kapag ito'y pinapaalam sa kanila. So talagang saludo pa rin po ang COMELEC, pero talagang undermanned ang COMELEC at mahirap talaga i-monitor lahat ng ginagawa ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas. Yes, sir. As a representative, paano po nakakaapekto sa inyong pangangampanya ang mga maiinit na issue ngayon sa bansa? Unahin na natin, sir, RH Bill. Well, unang-una, ang RH Bill naman nasa Supreme Court na, no? Tatalakayin po dyan ang mga constitutional questions na kailangan harapin. So iwanan lang po natin yan sa Korte Suprema, batas na yan. At ngayon, ang tatanungin ng Korte Suprema, itong batas ba ito ay umaayon ba sa ating saligang batas o hindi? So wala na po sa kamay ng mga mambabatas po yan. Sir, paano naman nakakaapekto sa inyong pangangampanya ang allegedly paggamit ng mga politiko sa 4Ps ng DSWD? Alam mo, nagsalita po si Pangulo at ito'y maliwanag nung siya po ay bumisita sa lalawigan ng Quezon sa 4th District.
ang 4Ps ay dapat hindi mapolitika at kung gagamitin ng mga municipal mayors, no, at babala po ito ng ating mga Pangulo na takutin yung mga tumatanggap ng 4Ps na kung hindi sila susuporta sa mga kandidatura nila, sila ay matatanggal bilang beneficiaryo ng 4Ps. Sabi po ng ating Pangulo, kakasuhan po niya yan at sususpindihin yung mga mayor o barangay captain na nagpapagamit, no, at tinatakot yung mga beneficiaryo na suportahan ang one particular candidate. Yan ay bawal po at sinabi na po namin yan sa mga beneficiaryo na isumbong kaagad para maaksyonan ng DSWD o ng DILG itong mga pangyayaring ito. Sir, if I may ask, ano na po ang kahihinatnan ng FOI bill na pinaglalaban ngayon sa Kongreso at Senado? Well, ang FOI ngayon talagang masasabi po natin nakaburol po ngayon at we will just wait for the 16th Congress to revive it again dahil wala nang panahon sa 15th na pag-usapan ito. So sa 16th Congress, sa bagong Kongreso po, sa tingin ko naman, ito po ay may susulong ng mga kasamaan po sa Kongreso at naniniwala po ako sa ilalim po ng Administrasyong Aquino, ito po ay may papasa bago siya bumaba sa posisyon sa 2016. Sir Erin, good morning. Audrey Goriseta po. Sir, matanong ko lang, malakas yung hatak ngayon o yung lumalabas sa mga survey ay pasok halos lahat ng mga Pinoy senatorial candidates. Ano po yung reaction nyo dito? Well, alam mo naman, Audrey, that particular time when that survey was taken, baka nag-iba na ngayon, no? So hopefully, yung trend, ang maliwanag na trend po dyan sa both SWS at Pulse, paakyat po yung Team Pinoy. At kung ito'y mananatili ngayong buwan, dahil inaasahan po namin ng SWS po ay maglalabas po ng kanilang monthly survey with regard to the senatorial candidates in the next week or so. At masusubok kung yung sinabi po nilang 9-3 noong February 15 to 17 ay mananatili o mas tataas pa. Yung Pulse kakalabas po niyan. So maybe after Holy Week pa yon, no? So tingin po namin kung yung pagyakap po ng tao sa mensahe po ng ating Pangulo ay magpapatuloy, makukuha po namin yung ginugusto po namin na 12-0. Sir, sa tingin niyo po ba makakaapekto yung mga inilabas o yung mga naglabas ng Team Patay, Team Buhay posters sa pangangampanya o yung sa mga senatorial balls ng Pinoy? Well, kung titingnan nga po natin, Audrey, lumabas po yung Team Patay, Team Buhay posters sa Bacolod po bago lumabas yung Pulse survey. At kung titingnan nga po natin yung Pulse survey, umakyat naman po yung mga kandidato mula sa Team Pinoy. So it's hard to say, masyadong maaga pa rin at malalaman po natin maybe in the last survey in April kung ano talaga yung epekto, kung meron man, itong mga posters na nilabas po sa Archdiocese ng Bacolod. Sir, napapansin lang namin tuwing kino-cover yung Liberal Party o yung Team Pinoy na mga election campaign, wala masyadong mga celebrity o yung mga activity ng sayawan at kantahan. Bakit po kaya? Well, ito ay importante, no? Talagang gusto po namin makinig yung ating mga mamamayan. So, sa mensahe po ng ating Pangulo at sa mensahe po ng bawat kandidato. Dahil alam naman po natin na ang pinag-uusapan po dito ay mga mahalagang issue. Gusto na po natin na mawala po sa usaping personalidad ang pagpili ng ating mga mamamayan sa mga kandidato na kailangan manalo sa Senado. At kailangan pakinggan yung mensahe po ng bawat kandidato sa mga sinusulong po nilang mga advocacies. At ito po ay importante. Alam naman po natin na kaya nga pinili po ng ating Pangulo itong Team Pinoy dahil pareho po sa paniniwala po ng ating Pangulo itong mga kandidatong ito. Yes, sir. Last on my part is a kind of personal question. Ano pa po ang plano ninyo pagkatapos ng eleksyon? Well, ang term ko bilang kinatawan ng ika-4 na distrito na lalawigan ng Quezon ay magtatapos po ngayong June 30 at 2013. At ako po ay handang bumalik po bilang isang pribadong individual, pero kung ako ang serbisyo po, ko po ay
ihihingi po ng ating mahal na Pangulo dahil matagal na po kami nagsama sa loob ng Kongreso at sa Liberal Party, handa pa rin po akong tumulong in any capacity that the President thinks na makakatulong po ako. Maraming salamat, sir. Yan po si House of Representative Deputy Speaker Erin Tanyada III.